live streaming sa ibang medium. So kung gusto niyo sa YouTube, makita ako live sa ating studio. Okay, pasok ko kayo sa DZRHNewsTelevision.tv. Yan ho ang YouTube, no? DZRHNewsTelevision.tv, and you can see me live. It's the same thing ho sa Facebook, no? Facebook.com/DZRHNewsTelevision. Yan ho, pwede yan. Pero ang aking mga tagapakinig at tagapakanood from abroad, no? They prefer internet. Ayan. So, live streaming din po tayo sa internet. So, www.dzrhnews.com, and then you just click RHTV, and then you can see me live. Yan ho, ano? Okay. So, ang dami-dami hong nag-text sa akin last week at napakaganda daw ng aking mga sinuggest sa kanila, okay, na gawin para maayos daw ang beginning ng kanilang taon. Oo, hindi ho ako naniniwala sa New Year's resolution, Kasi nga ho, base sa personal experience ko, personal experience ng aking mga kliyente at lalong-lalo na ang research, yan daw mga New Year's resolution na yan, pinakamataas ng 5% ang matuloy. But then again, kailangan ho natin magplano para maayos ang darating na taon. Kaya ang ibinigay ko sa kanila, yung mga tinatawag natin mga action points, no? At nag-share ho ko sa inyo, sa inyo, ng mga 15 things to do na according to Harvard University research ay malaki ang maitutulong para pagandahin ang ating darating na taon, yung buhay natin sa darating na taon. Yun ho daw ang nagustuhan nila. Yan ho naman ang ginagawa ko, hindi ho ba? Now, sa dami ho ng pinag-usapan natin, nabitin ho itong magandang tanong sa akin. So, minabuti ko po na sumagot ho ako sa kanya. Sinagot ko na ho siya ng diretso nito, pero ang dami-dami hong similar. Pareho ho. Okay, pareho ang kanilang mga tanong, iba nga lang hong tao at ibang sitwasyon, pero pareho ang tema. So, minabuti ko na ho na talakayin ito on air para mas malalim-lalim. Kasi pag sagot ko ho sa text, medyo hindi ko talaga malalim yun kasi text ho yun, ang haba ho nun, di ba? Okay. Ulitin ko na lang ang tanong niya. So, may pangalan siya, pero hindi ko babanggitin ang pangalan niya. Ang sasabihin ko na dito, confused wife. Confused si Mrs. Ayan. Ang sabi niya, ang tanong niya is, sino po ba talaga ang dapat humawak ng pera sa pamilya? At sino po pa talaga ang responsable sa mga gawaing bahay? Iniisip niyo siguro, tinatanong pa ba yan? Hindi ba obvious yan? May pinanggagalingon ho si Mrs. Sabi niya kasi sa akin, yung asawa daw niya ang nag-handle ng budget sa pamilya, at the same time, siya rin ho daw ang nagtatrabaho at kumikita. So, siya nang kumikita, siya pa yung ang nagbabudget. Pangalawa, at ito nakakatuwa hindi ho daw siya pinagtatrabaho ng kanyang mister. Miski na mga gawang bahay, katulad ng paglalaba, okay, at pagpupunta sa palengke. Miski ho daw may trabaho yung mister niya, siya pa yung daw ang gumagawa nito. Therefore, siya daw ay bored na sa buhay kasi she is doing nothing. Yan ang words na sinabi niya, doing nothing siya. Kaya because doing nothing siya, feeling niya nagiging mas mahina ang katawan niya. At dati daw feeling niya smart siya at maganda daw ang kanyang mga handwriting, pero ngayon daw feeling niya hindi na. Kaya naguguluhan ho daw siya. Yun ho daw ba'y pagmamahal o ano? Okay. Naging senior citizen, kaka-senior citizen lang ho niya. So, which means, 60 years old na si Mrs. Ayan. Sige. Gusto ko na sinasagot ang mga ganitong tanong kasi marami ho ang natutulungan, no? Okay. Yung mga hong nag-text sa akin na pareho ang tema, siyempre iba lang naman ang mga circumstances, no? Pero pareho yung
tema. Naguguluhan sila dahil ang pagkakaalam nila si Mrs. ang may ganitong papel, si Mr. ang ganitong may papel, bakit nagkaka-exchange daw yata ng mga papel. Ayan. Okay. So, first point tayo, ha? First point. Yung tanong niya, sino ba dapat ang naghahawak ng purse strings? Ang sabihin, ng pera at budget sa pamilya. Marami ko ng beses ho ito na-discuss sa programa. Pero uulitin ko ho dahil I am aware, no, na marami tayong bagong tagapakinig. Pero yung dati ho natin tagapakinig, yung napaka-loyal na tagapakinig natin, alam na ito eh. So, kung bago lang kayo, kung gusto nyo malaman pa yung mga dati-dati ko pang diniscuss, okay, i-download nyo ho sa YouTube kasi I have a channel in YouTube, no? Ang title ng is Mag-usap Tayo, Miss Malu. Pasok lang kayo dyan, YouTube. Mag-usap Tayo, Miss Malu. Nandyan na ho lahat ng dates, lahat ng mga nakaraang episode. Pwede nyo na hong pakinggan doon at makita rin naman ho ako. Okay. Sige. Sa point number 1, sino ba talaga? Sino ba talaga? Kuya Eddie. Ayan. Traditionally, ito ho ang naging tradisyon. Ang tradisyon ho talaga is si Mrs. Si Mrs. ho talaga ang naghahawak ng pera simply because siya ang homemaker. Siya ho ang nagmamaniobra, ang nangangasiwa ng mga kailangan sa bahay. So kaya sa kanya, dumarating ang responsibilidad na yan. Siya ang humahawak, siya ang nagbabudget, okay, at siya yung nasa bahay. Pangalawang rason, bakit traditionally kay Mrs. ang papel na yan is because of our role, no, na paglalang sa atin ng Diyos, tayo ay homemaker. We take care of the home. Kaya yan ang kasama doon. Ngunit hindi naman yan cut in stone. Ang ibig sabihin, hindi na pwedeng baguhin pa yan. Na miski na anong mangyari, ganyan pa rin. Kasi may mga tinatawag tayong practical na mga rason. Ano ito mga practical na rason na to? Okay? Kung ang mister ay mas magaling humawak at mag-budget ng pera kesa kay Mrs. Okay? Ang ehemplo ko, alam to ng mga regular listeners ko eh. Ang example ko nito ang aking mami. Okay? Yung mismong mami ko, pareho silang may trabaho. My dad and my mom work. So, pareho silang may sweldo. Pero miski na pareho silang may sweldo, iniintrega pa din ng daddy ko yung kanyang kita para bayaran lahat ng dapat bayarin. Hanggang isang araw, okay, sabi ng mami ko, ayoko mag-handle. Okay, nahihirapan ako, hindi ko forte yan, hindi ako magaling dyan. Okay, ayoko na, sabi ng ganyan. So, nag-usap sila, so it was a decision made. Okay, sabi ng daddy ko, sige, ako na ang mangangasiwa ng pera natin, kay lahat ng kita ko para bayaran lahat ng ating ang ating kailangan, pati ang mga bata. Yung sweldo mo, sayo na lang yan. Ang sweldo ng mami ko, teacher a private school teacher ang mami ko. Alright? Siyempre, hindi naman porque bahala ka lang dyan sa sweldo mo, gastahin mo kung saan mo gagastahin. Hindi naman gastador ang mami ko, no? Okay, yun ang iniipon niya. At kung may mga kailangan na granatsa ba, ang sabihin, hindi yung pagkain, hindi yung ganun, kundi gusto niyang bili kami ng bagong damit, miski na walang okasyon, yung mga ganon. Pero yun ang kanyang tinatago-tago. Okay? So, yun, no? So, in some household na kilala ko, ang humahawak ng pera ay si mister. Siya na rin ang naghahanap buhay, siya pa rin ang nagbabudget. Right? So, sasabihin ni Mrs. eto ang bayad sa kuryente. Eto ang bill. Okay? Sa tubig. Mag-enroll ng mga bata. Ang pamamalengke. Eto na. Ganyan. Lahat. Ganon. No? So, ayan ang sagot dyan. Confused wife. Pangalawa, sino ba talaga ang responsable at dapat gumawa ng mga gawaing bahay? Pagluluto, paglalaba, paglilinis, pamamalengke, at etc. etc. Okay.
traditionally, at saka base sa design ng isang babae. Remember, ang nag-design sa atin, ang lumalang sa atin ay ang Diyos. Iba ang disenyo ng lalaki, kaya sila may mga muscles, kaya sila ganito, kasi ibang papel nila eh. Iba rin naman tayo. So, traditionally, ang gawaing bahay na yan, bahay, homemaker, ay kay Mrs. Kasi traditionally, naiiwan si Mrs. sa bahay, nag-aalaga ng mga bata, siyempre sumisinop ng kabuhayan, at palaging wala kasi si Mister. Kaya ganun yan, traditionally. Pero, okay, again, nababago ang ikot ng mundo at nababago rin naman, okay, ang mga pangangailangan. So, pagpasok na ng practicality at saka preferences. Ang ibig sabihin ng preference, sino ba ang mas may gustong gawin yan? At ano ba ang may mga personality na mas gusto nila sa bahay kesa sa labas? Okay? Kaya nagkakaroon na tayo ng tinatawag na house husband. Ay sabi niyang house husband, nag-usap silang mag-asawa kasi ang isang case, no? Mas magaling sa negosyo si Mrs. Kung wari lang. Kaya marami akong kakilala ganyan. Mas magaling humawak ng negosyo si Mrs. Mas magaling, executive si Mrs. Si Mr., napakasimple lang naman niya. Mas gusto niya pa magkuting-ting at maglinis-linis at magdisenyo ng bahay. Hindi ba? So, nag-usap sila, okay, at sila ay nagkasundo. Okay, will be, sige, maligaya ka sa pagninegosyo, ikaw naman ang mas magaling dyan, magnegosyo ka na lang. Sa bahay, ako na bahala. Ako mag-aalaga ng mga bata, ako maghahatid sundo sa kanila, okay, ako mamamalengke, ako magluluto, kasi mas magaling ako magluto. Basically, di ba, tingnan yung mga chef. Mga chef, halos lahat, may mga babae na, but halos lahat ng chef ay lalaki. Tingnan mo yung anak kong bunso, si Michael, he's a chef. Alright? So, siya nagluluto sa bahay. Kaya pag tingnan mo yung aking apo, si Gabby, okay, who cooked your food? Daddy. O, di ba? Hindi mami, kung hindi daddy. Kasi, siya yung masarap magluto Kasi saka siya yung chef. Pinagluluto niya yung mga kliyente nila sa hotel, ba't niya pagluto ng masarap yung pamilya niya? Hindi ba? Okay? So, pinauubaya sa kanya yan. Natural. Chef siya, gusto niya, siya nakakalam ng the best ingredients. Kung yung pinaka magaling na cut ng baboy, natural, di siya mag-market. Miski naman dito sa Pilipinas, ako nagtatanong sa kanya, hindi ba? Okay. Pero, hindi siya gumagawa ng iba ng gawain sa bahay. At yung pagluluto lang. But, I guess, ang sinasabi ko dito will be, nasa sa pag-uusap yan, okay? At nasa sa, preference yan, at saka yung tinatawag nating personality. Alright? Okay. Now, yung third point, dun tayo mag-focus yung third point. Kasi ito yung matindi. Sabi mo, wala kang ginagawa maghapon. Doing nothing. Getting weak, humihina. Feeling mo, hindi ka na smart. At feeling mo, okay, wala ka ng silbi. Yan. Focus tayo dyan. But before that, it's 1:20 in the afternoon. Magbe-break po tayo sandali. Huwag po kayong aalis dyan. Babalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Araw-araw sa eskwela, nagkakasubo ka ng galing. Gaano kagaling ang bat soup mo? Uy, araw! Amoy pawis! Ang bango mo pa rin. Shield ng Winner. Unbeatable laban sa germs that cause amoy pawis. May shea butter pa, tulong para hindi mag-dry ang skin. At may malasakit sa budget, kaya recommended ng Philippine Nurses Association. I challenge you. Subukan mo ang Shield. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. ACS. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Ayon sa research,
Halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango. Ng Pride with Bago. Ituloy ang bango with Pride. Mapanuri, hindi mapanira. Nag-uugnay, hindi naghihiwalay. Naghahanap ng solusyon, hindi lang opinyon. Ito Ang Damdaming Bayan. Kasama ang 24th KBP Golden Dove Award for Best in Public Affairs host, ang inyong Mr. Public Service, Cesar Chavez. Ito ang Damdaming Bayan. Pinakamaiinit na mga balita, pinakakontrobersyal na pangyayari sa buong bansa. Ito ang DZRH Evening. Okay, nagbabalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Alright. So, it's 1:23 in the afternoon. Okay, alam mo, kanya-kanyang kanya-kanyang opinion na yan no? Alright, so, okay. Opinion natin yan. So, nire-respeto ko. Kaya sabi nito ng 9903, hindi, meron pala si Johnny. Pangalan niya, Johnny ng Ginayangan. Johnny ng Ginayangan. Saan yun? Johnny. Dapat ang babae humahawak ng pera, pero ang gawaing bahay, parehas lang sila. Di po ba? Sabi niya sa akin, okay. So, yan ang opinion mo. So, ang sinasabi ko dito will be, kakasagot ko lang, will be, hindi ko sinasabing dapat. Sinasabi ko, okay, traditionally, ito yung tradisyon, siya. Okay. Pero, nagbabago na ang takbo ng mundo kung sino ang mas mauhusay humawak ng pera kasi kung hindi marunong humawak ang pera yung babae, puro lustre ng lustre, puro short na short, anong gagawin mo kung ikaw yung asawa, di ba? Ikaw mas magaling. Katulad ng daddy ko, siya ang mas magaling. Of course, nagustuhan ko dito ang gawaing bahay, dapat share. Personally, yan ang gusto ko sana, na gawain bahay, share. So, ano lang dito will be, ano isi-share nyo? Kasi kung dapat gagawin ng isang tao, kung saan siya masaya. Like, kung ako, masaya ako magluto. Pero may kaibigan ako, hindi masaya magluto yung babae. Ang masayang nagluluto at masarap magluto, si lalaki. O, diba? O, hati sila, diba? Sa bahay, okay, ayaw ng love ko na macho na ako ay naghuhugas ng plato. Okay, kasi ayaw niyang nasisira ang aking mga mahahabang kuko. Okay, kaya pag naghuhugas ako ng plato, magagalit yon. So, para wala kaming away, siya na naghuhugas ng plato. Diba? At ayaw din niya ako pinaglilinis ng bahay kasi sumasakit ang aking likod. Alright, kaya, meron naman kaming, ang tawag doon, love ko, vacuum. Yung vacuum namin, saksakan ng bigat. Kasi this is what we call industrial yata ito Pero ang galing, ang bilis. O siya ngayon ang nag-vacuum. Yung mga ganon, no? Pero sabi ko sa kanya, ako magluluto. Sabi niya, oo, kasi masarap ka magluto. Okay. So basically, ganon, no? So hindi natin pwedeng sabihin, dapat nasa mag-asawa yan. Basta kayo ay nagkakasundo at wala kayong away, yan ang dapat mangyari. Alright? Okay. So ang pinag-uusapan ngayon dito, si confused wife would be, ang pinaka-problema mo, hindi yung asawa mo. Hindi yun. Okay? Ang pinaka-problema mo ay ito, yung feeling mo. At yung ginagawa mo na doing nothing. Mahirap yata, alam ko yung doing nothing. Okay. Dalawang tinatawag itong perspective, dalawang pananaw dito sa doing nothing or ayaw pagpagawa ng asawa sa bahay. Dalawa. Yung isang tinitingnan ko, yung isang positibo. Positive perspective, positibong pananaw. Okay, anong positibo dyan? Okay, isipin mo lang. You have all the time in the world to do whatever you like. Kesa sa tumunganga, to do anything that you like na productive. Example, ako, nasa lugar mo,
Then ang isip ko will be, I have all the time in the world to read, and read. 'Di ba? Alam niyo naman siguro, no? Ang aking hobby pagbabasa. Okay? Magkakaroon ako ng maraming pagkakataon na basahin lahat ng librong gusto kong basahin kasi meron akong oras eh. Ngayon wala akong oras kasi marami akong ginagawa eh. Okay? At yung iba naman, you have all the time in the world, na mag-exercise. Okay? Kasi sila gusto na mag-exercise, wala silang panahon. Okay? Gusto nila, nagre-relax, magkakape, magbabasa ng dyaryo. Hindi nila magawa yun. Dahil napakadami ng trabaho nila. Okay? You have all the time in the world. Ako, ang ganda ng problema mo eh. I will have all the time in the world to read my Bible, to prepare for my Bible studies at magdasal at marami pa akong magagawa, okay, sa pagpapaganda ng aking bahay, okay, sa panahon na ganyan. Okay? Kaya sabi ko nga, wow, doing nothing, oo, totoo na yung ayaw kang pagawin, yan ang kagustuhan ng mister mo. Pero hawak mo kung anong gagawin mo sa oras na hindi kanya pinagagawa. In short, responsibilidad mo yung doing nothing, miskin na yung asawa mo, ayaw ka pagawain. Alright? That's the positive way of looking at it, no? Okay. So, ang problema is do you know what you want to do with your time? Baka yun naman ang problema dahil hindi mo alam ang gagawin mo. Yun. Okay. Now, you can also look at it in a negative way. Ito, hindi ko ito gagawin, pero ito posibilidad. Ano yung negative way? Okay. So, na nga kasi something's wrong with my contacts eh. Okay. So, ito yung case mo, no? Ang tingin mo dyan ay negatibo. Kasi ang tingin mo dyan, doing nothing. Okay? At because you're doing nothing, ang pakiramdam mo, humihina yung katawan mo at pakiramdam mo, hindi ka na smart. Okay? So, yung doing nothing, yan ang choice mo. Okay? Hindi yan pwede mong sabihin kasalanan ni husband. Okay? Kasi napakadaming magagawa sa oras na meron ka. Sa totoo lang, napakadaming babae na gusto to be in your place. Lahat ng kausapin ko, wala na akong panahon magpaganda, wala akong panahon mag-exercise, wala akong panahon gawin yung gusto ko, wala akong panahon na yung hobby ko, ano ba yung crafting, sino yung ginagawa na ng hobby? Okay, yung knitting, there you go. Gusto ko mag-knitting. Ang dami-dami kong gustong hobby, hindi ko magawa. Okay? Kasi nga, kailangan kong gawin to, kasi kailangan kong gawin yan. Diba? Alright. So, yun, yung akin ng second point, no? So if you ask me, mas gusto kong tignan yan ng positibo. Na I can have all the time in the world to do something productive and what I like. Isipin mo na lang kung ano yung pwede mong gawin. Okay? Pangapat, sabi mo, ito, pwede pang nangyari. Sasabi mo, senior ka na. You just turned 60. Okay. Of course, no, sabi mo nga, feeling mo, nanghihina ka na. Okay. Of course, medical reason. Hindi na tayo kesang lakas at kesang bilis ng tayo when we are 40, 30, or 20. Of course, no? Hihina tayo ng konti dyan. Alright? So, siguro, sa tingin ko, kaya ayaw ka ng pagtrabahuhin ng mister mo, either, dahil mahina nga, baka nakikita niya na hirap ka. I'll give an example. Alam mo ba yung love ko? Okay? Ayaw niya ako pinalalabas na nag-iisa. Okay, ikaw, ayaw ka. Sabi mo, dati, you can go out alone. Sabi mo, now, you cannot go out alone because your husband does not permit you. Okay, let me tell you something. Ako, hindi ko pinipermit ng love ko to go out alone. Pero sa akin yon, hindi negatibo. Napaka-positibo. Bakit ka mo? Kasi he is very protective. Okay? Pinoprotect niya ako kasi nga hindi na ako malakas, hindi na ako makakatakbo kung may masamang taong masamang taong
to hurt me. Hindi ko maipagtatanggol ang sarili ko kasi mahina na nga ako. So, at the same time, hindi naman ako sanay na maglakad. So, baka madisgrasya ko. In short, ina-appreciate ko yon kasi yun ang pamamaraan ni love ko na protektahan ako. Okay? So, it never occurred to me, no, na yung ginagawa niya sa akin ay negatibo. Right? Now, ang maaari nangyayari sa kanya, ang tingin mo doon negatibo ay at 60, okay, maaaring na nagdadaan ka na sa tinatawag nating midlife crisis kasi lahat ng simptomas na sinasabi mo sa akin, dulot yan ng tinatawag na midlife crisis, midlife symptoms, okay? Nagkakaroon na ng changes ng hormones sa katawan natin kaya tayo mas mas negative kasi ang default, ano ba yung default? Yan ang design, default. Parang default ng telepono, default ring. Yan, babaguhin mo yan. Pero ang default na yan, yung design na yan ng midlife ay ang nakikita lamang ay lahat ng negatibo. Bakit kamo? May mga changes na yan. Okay, sa hormones. These are what we call chemicals. Okay, chemical substances in our body, ang tawag dyan, hormones. So, nagkakagulo, hindi na normal ang ating hormones kapag tayo ay nagme-menopause, malapit na sa menopause, at nagme-midlife crisis. Yan siya. Diniscuss ko napakahaba nitong midlife crisis ito maraming beses in the past. Okay. So, bottom line, confused wife, please, talk to your husband. Tinanong kita, hindi mo man lang sinishare ito, hindi ka nag-uusap. Anong ginagawa nyo? Okay? Kayo lang daw sa bahay. Okay, di pa kayo nag-uusap. So, mag-usap kayo. Okay, i-share mo yung feelings mo. Ito yung feelings ko, ito yung thoughts ko. Para naman maintindihan niya what you're undergoing. Find out also kung ano ba yung motibo niya, bakit ayaw kanyang pahawakin ng pera, ayaw ganon, para magkaintindihan kayo. Tapos start doing something slowly by yourself. Okay, gusto mo na exercise para hindi ka masyadong humina dyan. Kung nakaupo ka ba naman sa tomba-tomba araw-araw ng ginawa ng Diyos, talagang hihina ka. Maglakad ka kaya. Okay. Alright. Sabi mo, ayaw ka palabasin. O di wag. Sa bahay, alam mo ginagawa ko sa bahay? Okay? Would be up and down yung bahay Hindi ako lumalabas. Gagawin ko, akyat, panaog. Akyat, panaog. Parang nagpunta ka na lang sa gym. Sa gym ang tawag doon, stepper stepper. Okay? Hindi ko lang nabilang kung ilan ba yung steps natin sa bahay lab ko. I think it's more 20 or something. Okay? Imagine mong, akyatin mo yon, tapos bumaba ka, akyatin mo yon, 10 rounds. Okay? Para ka na nag-stepper. Diba? O na-exercise pa yung knees mo. Para hindi, para tumatag-tatag ng konti. Okay? Siguro naman, pwede ka naman magbasa ng dyaryo. Okay? So, sabihin mo sa anak mo, ihiram ka ng dyaryo, okay? Hiram ka ng libro. Hindi naman kailangan gumastos ka Hindi ba? In short, you just gotta do something very, very productive. Yan. Para hindi ko ano-ano iniisip natin. No? Alright? Sige. Itong case number 2 na to, ang dami ko na din beses ito, tinalakay. Pero, alam ko, marami tayong bagong tagapakinig, kaya dadagdagan ko na lang. Okay? Hindi ito ang unang tao, ang pag-text niya sa akin. Marami na itong taong ito itinext sa akin, iba-iba. Alright? So, si CG of Antipolo. Okay? CG Antipolo. Okay? So, babasahin ko lang yung kanyang itinext sa akin para yun ang ating tatalakayin. Okay? Titignan natin. Hanapin natin. Alright. So, nandito lang siya. Ano ba ito? Okay. Sandali lang. 4246. Eto siya. Kaya sabi ko sa kanya, we'll discuss today on the program. CG, I hope you're listening because I cannot repeat this, texting it back to you. I will not. It's too long. Okay. Good evening, Miss Malu. I have done many mistakes in my life. Marami daw siyang ginawang kamalian sa buhay niya. Sometimes, I forget something, nakakalimot. Para ba naman big thing, Nakakalimot. Or I talk without thinking. Nagsasalita daw siya, okay, na hindi nag-iisip. Siguro, na ano siya, Nagkakamali siya. So, I make a lot of mistakes, of course.
I had chosen wrong friends. Ang mga napili daw niya dati, mga maling kaibigan. Bakit naman kaya mali? Okay. I fell in love with the wrong man. Pwede mangyari. Okay. And made many wrong decisions. Okay. Welcome to the club. Mistakes in general. Sabi niya. Ito, 3 tanong niya. How can I face them? Paano daw niya haharapin yun? Can I avoid them? Pwede daw bang iwasan? Why do we commit mistakes? Ba't nga ba tayo nagko-commit ng mistakes? Okay? So, ayaw mo mag-commit ng mistakes o dapat nandun ka na sa libingan? Kasi, dead people don't commit mistakes. Anyway, we'll discuss today on the program. So, I am discussing it on the program. Okay? Okay, sige. Sandali lang ha. Okay. Sabi nga ito, hi Miss Malu, nagtataka lang po ako kung bakit now lang na-confuse si Mrs. tungkol sa kung sino ang dapat humawak ng pera at gawaing bahay. Samantalang 60 years old na siya. Matagal nang ganon ang sitwasyon nila. Bakit ngayon lang siya naguluhan? Okay? Actually, yes. Okay? Sinabi ko confused. Dapat nung bagong kasal pa lang siya nagtanong. Okay? Kaya alam mo, tama yung feeling mo kasi nagtatanong ka. That's why I think I totally, ang better probability dito is nagpe-premenopausal na yan at nagmi-midlife crisis na yan. Yun lang. Kasi nga, totoo yan eh. But ngayon lang is because naiiba na ang pananaw niya sa buhay kasi ang hormones niya, okay, ginugulo ang kanyang isipan. Kasi ang number 1 symptom ng midlife at saka perimenopausal period is confusion and depression. Tandaan nyo yan. Okay? Sige, thank you for calling. It's 1:38 in the afternoon. Alam nyo na? Okay. 3 tanong. First point, tatalakayin ko yung tanong niyan. Can I avoid mistakes? Why do we commit mistakes? Pareho. Kasi yung sagot niyan, isa lang. So, 2 question, isang sagot. Okay. Alright. We are human beings. Ano sabihin ng human being? Tayo tao. Hindi tayo Diyos. Okay? Kung feeling natin, Diyos tayo, nagkakamali tayo, illusion yun. Okay? We are human beings. So, tao lang tayo. So, ang ibig sabihin ng tao, hindi perpekto. Ayan. Okay. Kung hindi perpekto ang tao, ano ibig sabihin doon? Nagkakamali. At magkakamali tayo habang tayo ay nabubuhay. Okay. Gusto niyo ba yung biblical reason? Bakit tayo ay nagkakamali? Okay. The Bible says, okay, yung pinanganak tayo, meron na tayong tinatawag na sinful nature. Ang tawag dyan, Adam's original sin. Okay? Sabi mong original, pinanganak ang tao na meron ng kapasidad to rebel, okay, and to make mistakes kasi hindi perfect. Okay, kaya nga tayo kailangang iligtas ni Jesucristo sa ating mga kasalanan kasi nga, ganun yun. Therefore, the moment na human nature ang pag-uusapan mo, human nature is not perfect, therefore mistakes will be made whether you like it or not. Okay? So, in the rason, pwede bang i-avoid? Pwede bang iwasan? Ano na ngayon ang sagot? Okay, alam mo na, no, CG. Another tanong, bakit tayo nagko-commit na mistakes? Alam mo na rin ang sagot. Kasi built-in yung ability, capacity to make mistakes simply because we are not perfect. Alright? Imperfect people make mistakes all the time. Sabi nga ni Einstein, a person who has never committed a mistake in his or her entire life is a person who never achieved anything. Ang ibig sabihin, ayaw magkamali. Okay, tumunga ka na lang. Okay. Hindi ka magkakamali doon kasi wala kang ginagawa Parang ito yan do nothing, no mistake, no do, no mistake. Yan siya. Okay? Yan ang ibig sabihin yan. So, that's the question.
Alright, that's the answer to your question. Okay, lahat ng highly successful people, you talk about Bill Gates, you talk about Steve Jobs, you talk about the Taipans, you talk about Elon Musk, you talk about Richard, Branson. All the successful people in the world have made so many mistakes. That's the reason why they are so successful. Why? Because they went through a lot. The key there is they never gave up. Yun. Alright? So, yung second question mo will be, how can you face them? Paano natin haharapin yun? Okay. So, 1:42, okay, in the afternoon. So, kailangan tayo mag-break. Okay, so 1:42, kailangan tayo mag-break. Huwag po kayong aalis dyan. Babalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Pagkatapos ng ating, maikling, maikling break. Okay. Brought to you by Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Ayon sa research, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Sa hugasin, ano nga ba ang magaling? Maraming nahuhugasan ito. Hindi papatalo ang Smart ko. Sa kalinisan ng hugasin, makikita ang galing. Ang Smart may over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong abot kaya. Kaya lipat na sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling galing. Also available, Smart Dishwashing Liquid. ACS. Mapanuri, hindi mapanira. Nag-uugnay, hindi naghihiwalay. Naghahanap ng solusyon, hindi lang opinyon. Ito ang Damdaming Bayan. Kasama ang 24th KBP Gold and Dove Award for Best in Public Affairs host, Ang inyong Mr. Public Service, Cesar Chavez. ito ang Damdaming Bayan. Pinakamaiinit na mga balita, pinakakontrobersyal na pangyayari sa buong bansa. Ito ang DZRH Evening News. Mga balitang dapat mong malaman, mga impormasyon na dapat mong pakialaman. Kasama ang veteranong newsman, Raymond Dadpa sa DZRH Evening News. Mainit, pinag-uusapan, trending, viral, at lahat kailangan malaman. Mga balitang di mo dapat palampasin. Mga balitang mabilisan mong malalaman. Walang paligoy-ligoy, diretsyo, direct to the point. Pangunahing balita. Kasama ang tandem na may tiwala ang bawat Pilipino. Sina Deo Macalma at Angelo Palmones. DZRH. Pangunahing balita. Nalate ka ba kanina at napagalitan ka ng boss? Babalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Okay. Okay. Ito ang ating last, sasabihin ko sa inyo bakit ako natatawa. Pero bago ho yun, it's 1:45 in the afternoon. Ito ang tinatawag kong last leg ng ating programa. At ito ho ay napakahalaga para sa akin. Kasi dito ho, halos 50% of our new listeners come from. Because pag nabobor-bor na sila doon sa kanilang pinakikinggan, paikot-ikot pa, papihit-pihit sila, and then they chance upon the program at nagandahan
nagpupuntahan sila at meron pala daw ganito, educational pa daw, inspiring pa daw. Kaya linggo-linggo iniintay na nila. So if you are one of those people, okay, this is mag-usap tayo, Miss Malu, the very first professional life coaching on air program for the masses. And we're only on every Sunday 1 to 2 p.m. At ito ang mga tinatalakay ko, yung mga texted questions ng ating mga listeners. Kaya kung hindi ho nakuha yung numero ko, ito na ho siya, 0919-873-1921. Okay? 0919-873-1921. Sabi niya, morning, Madam Malu, si Teddy ng Bagao. Okay, saan yung Bagao, Teddy? Ano bang sulok ng Pilipinas yan? Sabi niya, Madam Malu, may asawa ka na? Okay, ibig sabihin, Teddy, you are a new listener. Okay, because if you're a regular listener, alam mo, meron. At paminsan-minsan, ang aking asawa ay, tinatalakay namin ang isang problema kasi from a man's point of view. Okay? Ang ating mga listeners, kilala na kasi ang tawag, palagi ko siyang kasama sa studio. Okay? Ang tawag ko sa kanya, Love Ko. Kaya sila, sabi nila, Miss Malu, kamusta na si Love Ko? Si Love Ko na lang, nakikilove na rin sila sa Love Ko. Kaya marami na nagmamahal sa Love Ko. Okay? Sige. Alright. So, okay, CG. Natanong ko na yan. Since hindi tayo perfecto, magkakamali tayo, that's making mistakes, okay? So, ang puntos dito will be how can we face them? Okay, ito yung mga steps. Unang-una, it's not so much making mistakes because we will make mistakes. Okay? Itaga mo sa bato yan. Okay? We will make mistakes. If we want to do great things, you will make mistakes. So, that's the first. You have to accept it. You have to accept your mistakes. And I think you have done the first step very, and that's a very good thing. Kasi sabi mo, how can I face my mistakes? Inamin mo na eh. Okay? That's the first step. You admit, you become aware. Marami kasing tao, eto na, maraming kasing tao na ayaw i-admit na sila ay nagkakamali. Basta lahat na lang ng tao may puna. Lahat na lang nagkakamali. Pero siya, perpekto siya. Ayan ang mahirap mag-improve na tao at mahirap pakisamahang tao dahil yung taong yan ay may ilusyon. Okay? Ang ibig sabihin, may issue siya sa buhay. Ang issue niya sa buhay, ako perpekto, lahat sila. Talaga? Okay. So, you have done the first thing. Okay? You have done the first thing is to admit it, and then be aware of it, okay, and not to beat yourself up. Beat yourself up means wag mo pukpukin yung sarili mo sa ulo. That's what it means in Tagalog. You don't beat yourself up, no? O yung second step, ito yan. Okay? When you make mistakes, what do you learn from it? Ayon, lahat ng pagkakamali, dapat ang tingin dyan positibo. Okay? Ano ang natutunan ko dito at anong dapat kung hindi na gagawing muli para the same mistake, I will not commit. A different mistake, yes. Pero ibang usapan na yung same mistake, paulit na lang. Ang ibig sabihin doon, either number 1, hindi nag-iisip, pangalawa, hindi nakikitang mistake, at pangatlo, matigas ang ulo. Yun ang ibig sabihin doon. Alright? So the second step is turn your mistakes into lessons. Ano ba? Okay. Kuwari, you fell in love with the wrong man.
Tell me, okay, ano ba nangyari? Hindi mo ba siya kinilala ng husto? Okay, nabighani ka ba sa mukha niya, pero ugali pala pagkapangit-pangit, diba? Okay, o kaya naman, puro puso ang pinaandar mo. Okay, o kaya naman, kulang ang mga kakilala mong mga lalaki, kaya napipilitan kang sagutin yung kukunting lalaki nakikilala mo. Yung mga ganon. So, imuni-muni mo siya. You have to learn from those mistakes. Okay? So, I guess that's the second step. Okay? The second step is learn from it. Nangyari na learn from it. Okay? Another step, the third step is minimize. You cannot avoid. Alright? You cannot avoid mistakes, but you can minimize painful mistakes. When you say minimize, is pakontian. Pakontian mo na lang ang mga pagkakataon na magkakaroon ka ng mistakes. Kasi as we grow older and we learn from our mistakes, okay, the lesser we will regret, our mistakes. Pagsisisi. Kasi nami-minimize na, okay? Kumukunti na, napapakunti, hindi nawawala, ever. Pero, naiiwasan, okay? Nababawasan, there you go. Hindi pa kukuntian. Nababawasan na ang mga painful mistakes. Ayan, okay. Now, the third step is, the best way is to mitigate. Okay, those mistakes. Ano ibig sabihin ng sa English? Mitigate means to make less severe or less painful. Yan ang ibig sabihin ng mitigate. So, ano ibig sabihin? Anong gagawin mo yung if you want to mitigate, paano mo ma-mitigate? Mitigate means gagawin mong less. Okay? Okay na mag-commit ng malala. Okay, na mistakes. Yung manageable lang, di ba? Okay, na hindi ka super masasaktan. Okay, at masisira ang buhay. Okay, magagawa mo lang yan through critical thinking. Ang ibig sabihin ng critical thinking is gagamitin natin ang utak natin sa pag-iisip o sa pagbubulay-bulay bago pa lamang gawin ang isang bagay. Isipin muna ano magiging resulta, hindi pa dalos-dalos, at para ang pagsisisi talaga ay nasa huli. That is what we mean critical thinking. Use your coconut and not only use your heart. Puro feelings at feelings na lang. Okay? Mistakes can still happen, but at least ang epekto niyan ay manageable. Kayang okay, madaling maayos. Ayan siya. Okay? So, another step is to improve our knowledge ng mga bagay-bagay. Kasi, kaalaman ba? Kasi, kung kukunti ang kaalaman natin, edi syempre, hindi natin alam, ay, mali pala yun. Ay, hindi pala dapat ginawa yon. Okay? Kasi kung marami kang pinagkukunan ng kaalaman, marami kang, magagamit na critical thinking para bago mo gawin isang bagay, maraming beses mo na pag-isipan. Example. Kapag nakilala ang mga tao, okay? Kapag ang mga, alam mo ito, kung ang mga tao ay sobrang masyadong kritikal, namumuna, wala na lang ginawa kundi magpuna, kaliwat kanan, puna, maliit na bagay, malaking bagay, puna, sabi niyang critical spirit, okay? At napaka-controlling, sabihin, lahat na lang ng gusto niya, yun lang ang masusunod. Ayaw mag-isip yung kapwa niya, lahat ng gagawin dapat approve niya, miskin na maliit na bagay. Kaya ang mga tao will be parang wala na silang ginawang tama. Para na lang siya tama. That's a controlling personality. You know very well, okay, psychologically, that is the number one symptom, okay, that ang isang tao has an abusive personality. Abuse. And there are many kinds of abuse, okay? Ang alam na nating abuse is physical, yung nananakit.
o sexual, okay? Ayan, alam niyo naman yan. Pero you have what we call emotional abuse. Emotional will be ang tinatamaan yung feelings, okay? Yung naririndi ka na, okay? Yung bang nasasaktan ka ng sobra, that's emotional abuse, ha? Na hindi ka na makagalaw, hindi ka na makaisip, pag nakikita mo siya, kinakabahan ka na. Parang yung buhay mo ba is always fearful. That's abuse, that's emotional abuse, okay? Okay, mental abuse. Mental abuse would be yung utak, alright? Yung bang tinatakot ka kaya hindi ka na makaisip ng maayos. Verbal abuse, ang sabihin palaging mura, maliit na bagay mura, lahat na lang masasakit na salita, you know, okay, that is verbal abuse. Okay, now sinong tao ang matino ang papatol sa isang lalaki at papakasalan ng isang lalaking ganito? Siyempre wala, di ba? Ang problema, hindi nila alam na yung lumiligaw pa lang sa kanila o kilala pa lang nila, pinapakita nitong ganitong klaseng personality trait. Nakikita na nila, pero hindi nila alam na ano pala yun na symptom pala ng isang abusive person. At pag ikaw nagpakasal sa kanya, you're gonna live in an abusive relationship. Okay? Kung alam nila yun, like me, pa ako kinausap ko isang tao, gano'n, sabi ko, ganito na yun. Diba? Kung alam mo, di maiiwasan mo, hindi ka papasok sa relasyon na yan. Ang problema, pag nakapasok na kayo at asawa nyo na, patay kang bata ka dyan. Okay? Babaguhin nyo? Talaga, ha? Okay. So, yung sinasabi ko, dagdagan natin ang ating kaalaman. Alright? Para maiwasan, okay, ang pumasok dyan, no? Okay? Kung ngari, another example, meron kang boyfriend, okay, na boyfriend, kasama mo, namamasyal kayo, wala nang ginawa kung hindi to ogle other women. You know what's the meaning of ogle? Diba, kasama ka, pero wala yung mata niya, hindi nakatingin sa'yo, girlfriend. Kung saan-saan nakatingin, at ang tinitinan, ibang babae. You know? Kaya anong feeling mo? Diba ang feeling mo, na-insulto ka. Ako ang kasama mo. Para akong pinabali, wala mo, insulto mo ba ako? Diba? Pero may mga babae, mag-aaway lang sila. Sasabihin lang ng boyfriend niya, ikaw naman, napakasaloso mo. Para nag-admire lang naman. Okay, so ikaw pa nga na may kasalanan, di ba? Ganon. Hindi nila alam na kasama mo na yung girlfriend mo. Hindi mo pa mabigyan ng atensyon ng boy ang girlfriend mo. Iba-iba pang babae ang tinitingnan mo. That's a very, very strong sign of a strong tendency of a tawag nito, of a womanizer. Yung lalaki na easily attracted, easily tempted by other women. Ganon. Mahina ang control niya doon. So a possible womanizer. Bakit po patutuluyan? Bakit hindi ka makapag-break diyan? At lalong-lalo lang, huwag mo yang papakasalan. Ang problema, eto, siguro Miss Malu, pa nag-asawa na kami, magbabago siya. Hindi. Okay, sinabi ko ng madalas yan. Kung anong personality pinakita sa'yo, nang liligaw pa lang at boyfriend mo pa lang o girlfriend mo pa lang, lalalayan pag pinakasalan mo. You know, sabi sa'yo, kasi mahal niya ako, magbabago. Oh gosh. You know, that will not happen. Alright? Okay, so, unless there is a change of heart that only God can do. Remember, we are born flawed. F-L-A-W-E-D, flawed. Ang sabihin ng flawed will be may lamat na at may malaki ng tendency natin. Human nature yan po. Okay? Sige. So, kung kayo sabi, bakit ganyan sa ako, ganyan, ayan ang sagot. Kaya ang unang-una kong tanong will be, ganyan na ba siya, yung pinakasalan mo siya, o ngayon lang siya nagpakita ng ganyan? Okay. Ayan ang sinasabi ko. Alright? It's 2:00 in the afternoon. Okay, itong aking susunod dito next week na ito, no? Kasi ganyan, maghimay-himay si Miss Malu ng tanong ninyo. Hindi isang tanong, isang sagot. Dahil sa totoo lang, hindi naman ito yung tinatawag nating
tunay na life coaching session. Ang life coaching session will be, kailangan ko madiscover muna, ba't nagkakaganyan, ano pa ba? Hindi ko pwedeng gawin yan sa radio. So, kailangan ko, yun ang magbigay sa inyo ng mga posibilidad, mga rason na po pwede, at magbibigay lang ko sa inyo ng mga tips, paano maniobra ang inyong buhay. Basically, ganun yan. Kasi hindi talaga po pwede, sa isang oras, yaan. Okay? So, 2:01 in the afternoon. Ayan. Ang tabayanan nyo si Greco. Ireklamo kay Greco, no? Ito ho ang masasabi ko sa inyo, no? Sa ating buhay ho dito, since hindi tayo perfecto at magkakamali tayo, okay, still, life is beautiful. Pwede ho nating panatilihin ang buhay natin na maayos at maganda. Okay? Salamat, Heth. Saka, nakita ko si Shem dyan. No? Nakita ko si Shem. Salamat, Shem, Heth. At happy birthday, Ferdy, for tomorrow. Okay, advance happy birthday. At how are you, Ariel? Salamat sa lahat ng tulong mo. Okay, dyan sa ating RH TV, over there. Ayan. Okay, sa susunod po linggo, okay, tayo magkakasama-sama ulit dito po sa Mag-usap Tayo. Miss Malu, ito po ang inyong life coach ng bayan, si Miss Malu Cervantes, ang mapapaalam sa inyo. At sa susunod na linggo, magandang hapon po sa inyong lahat. Mag-usap Tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap Tayo, tuwing linggo 1:00 ng hapon dito sa DZRH. Mapanuri, hindi mapanira. Nag-uugnay, hindi naghihiwalay. Naghahanap ng solusyon, hindi lang opinyon. Ito ang Damdaming Bayan. Kasama ang 24th KBP Gold and Dove Award for Best in Public Affairs host, ang inyong Mr. Public Service, Cesar Chavez. Ito ang Damdaming Bayan. Pinakamaiinit na mga balita, pinakakontrobersyal na pangyayari sa buong bansa. Ito ang DZRH Evening News. Mga balitang dapat mong malaman, mga impormasyon na dapat mong pakialaman. Kasama ang veteranong newsman, Raymond Dadba sa DZRH Evening News. Mainit, pinag-uusapan, trending, viral, at lahat kailangan malaman. Mga balitang di mo dapat palampasin. Mga balitang mabilisan mong malalaman. Walang paligoy-ligoy, diretsyo, direct to the point. Pangunahing balita. Kasama ang tandem na may tiwala ang bawat Pilipino, sina Deo Macalma at Angelo Palmones. DZRH, pangunahing balita. Na-late ka ba kanina at napagalitan ka ng boss mo? Hindi happy yan. Hindi mo ba nagawa ang dapat gawin sa araw na ito? Hindi happy yan. May naipost ka ba imbis na i-like? Nabash ka pa? Aba, hindi happy yan. Hindi bale. Ito na ang programang Pampagaan, Pampa-good vibes, pampawala ng bagot sa traffic. Hatid ng DZRH ang Happy Hour! Kakaibang programa araw-araw para mawala ang stress mo. DZRH Happy Hour! Makijanig sa mga happy people. Sina Dennis Antenor Jr. at Missy Hista. Live sa DZRH News Television, DZRH Radio at DZRH Digital Facebook at YouTube Live Channel at www.dzrhnews.com. Umpisahan na ang balitaan, kwentuhan at tawanan sa DZRH Happy Hour! Dahil gusto ng DZRH, happy ka!
Isang pagkilala at isang pasasalamat. Isang pagkilala at pasasalamat sa bumubuo ng People Management Association of the Philippines para sa katatapos na PIMA Makatao Awards for Media Excellence sa mga parangal na nakuha ng DZRH para sa kategoryang VIP, Video That Inspire People, para sa Facebook video na Bayani Ba Kami ni Dennis Antenor Jr. Ang programang Balitaan ni Deo Macalma at Angelo Palmones, pangunahing balita, Best Radio News Program, at ang nag-iisang lakay mayor ng Pilipinas, si